maganda as in. Talaga namang magandang lalaki pa rin ako. Mga suki, mga manoy, mga manay, magandang gabi po sa ating lahat. Gabi ng Tuesday ngayon, ika-26 na sa buwan ng Setyembre 2017. Kumusta kayo dyan? Kayo ba'y nakapag-dinner na at handa kaming masaluhan ni na Ma'am Nina Rosales walas Doc Tito Peñas? Ito ang inyong palatuntunan gabi or gabi-gabi. Ang ikaw at ang iyong kalusugan mula naman dito sa lungsod ng Legazpi, bayan po ng Albay at makarating dalawigan po ng Sorsogon, Catanduanes and Camarines Sur. Well, nakatutok sila lahat po naman sa 90.7 Radyo Oragon. Yan naman sa may bahagi ng Kamsur, Naga and Milaor. Lakas din po ng signal ng 91.1 DWNX-FM kasama mo. Magandang gabi po sa ating mga suki, yung mga ka-cool. Yan po naman sa Cool Radio 100.5, Daet, Camarines Norte. Nakatutok din po sila ngayon via FB Live. Also, magandang gabi po sa mga taga First District ng Albay. Yan naman sa Tabaco City. Talaga namang sabikaan sa Bicol na mamanwaan ang istasyon ni Romy Volante. Ang 91.31 Radio. Tindugo na! Lamatunon. Sige na, ito na ang aking pinakamagandang partner na habang tumatagal, lalong nagmumukhang bata. Sumisexy na. At sabi nga wala kang tulak kabigin. Ma'am Nins, magandang gabi po. Hello, magandang gabi. Good evening, Kuya Rod. And sa lahat po ng listeners natin dyan, nanonood sa kanilang bahay, gamit ang kanilang cellphone. Tayo po ay live napapanood sa Facebook. Correct. Nins.Rosal. Yan, dyan po nyo ako i-follow at i-accept ko po yung inyong friend request. And sa lahat po ng nakikinig dyan po sa kanilang mga radio, yung wala pong mga signal na may mga internet, Kuya Rod? Yung dating mga kaibigan natin na 5 taon na po na nakikinig sa atin sa kanilang mga radio, radio sets. So, hello po, maraming salamat. Alam mo, Kuya Rod, October na, Palapit na naman matapos yung isang linggo na lang. 4 na araw na lang, At bare na, diba? So, ano kayang magandang gawin sa buhay para lalo po tayong maging masaya? Diba masaya naman tayo dahil kompleto yung pamilya natin. Wala kang sakit. Wala tayong sakit. Magandang relasyon natin sa Diyos. Magandang relasyon natin sa pamilya natin. Tama. Pero paminsan-minsan, Kuya Rod, parang nababagot ka rin, napapagod ka rin. Normal naman yan. Dun sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Paulit-ulit. Nakakapagod pati yung pagkain. Parang feeling mo, wala na bang mas... Walang variety. Yan na naman lagi. Ano ba, kanina naghahanap ako ng pagkain na anong hanap mo? Kakaiba. Nagpunta ako sa restaurant, tapos pagdating ko, hindi ko rin gusto yung pagkain nila. Sabi ko, ano ba to? Ano ba talaga gusto ko? So parang feeling ko hindi naman nakakasawa ang buhay, lalo na kung masaya ka. Pero, paminsan-minsan, di ba, may hinahanap ka sa pagkain. Correct. Yung naiiba. Ka rin? Naiiba, syempre. Oo, kasi pag paulit-ulit, medyo nakakaano talaga, nakakabagot. Paulit-ulit na ng gulay. Sa amin nga, sa bahay, kaninang umaga, ulam namin, tuyo. Kaninang lunch, tinapa. Ngayon naman, body. Si Kuya Rod, parang meron bang gano'n? Oo, alam mo, wala ko sa'yo. Naglolo ko pa na naman sa sinasabi mo. Hello, kay Ma'am Ramos, kay Rose. Uy, masyado malakas, hinaan mo. Hinaan mo yan, And kay Pading Menjo Oprasio, kay Jose Abiera, hello, kay mga kumpare ko, paki-like naman at paki-share ng aking live streaming. At saka kay Mr. Oscar Lagunti. Hello, good evening po. Salamat sa panunood. And mga kaibigan, bukas po ay may linis mata at general health analysis sa branch ko po sa Sorsogon City. Sana po ay magpunta kayo para naman yung mga nanglalabo nyo ng mata at medyo nagpapahirap na po sa inyo, nakalusugan nyo masolusyonan, maagapan. Tama.
Kung kayo po ay may mga nafe-feel ng pamamanhid sa kaliwang braso nyo, or yung Sa paa. malapit sa puso, di ba, Kuya Rod? oo nga eh. Delikado yan. Naku. Ay, nakalimutan ko na naman si partner, Doc Tito. Kabatiin mo Doc Tito, muna. good evening. Alam mo Hello. bang meron ka ng picture dun sa aming Doc, live oo. streaming? Ang gwapo mo. Alam mo ba yung nakuhang picture ni Kaoni? Nakalagay dito sa Facebook Live. Yung ikaw ay nasa 31 anyos pa lang. O, imagine mo, ha? Oo. Andito ngayon. Kaya nga, on the line, Doc Tito Peñas, 30 years old. Yugon mo. Oo. Hello po kay Pading Menjo at kay Melencio Alop. Magandang gabi, Ellen Kuya Rod. Binabati nila tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, yes, very good. pakilike Sige, naman sige. and share ng aming live streaming para Thank you po, maraming thank you. makakita at makapanood. Mm-mm. Ano bang magandang pag-usapan ngayon? Well, alam mo, maraming nagtatanong sa atin kasi napag-usapan natin very recently, yung, di ba, yung kidney failure, yung mga internal organs eh. Kagabi, yung ating patotoo na Psoriasis, di ba? napakaganda, napakadali ng kanyang paggaling, ano? Oo. Ngayon naman ay may ipapanood tayo sa kanila, Dok Galing Tito. pa, Then after po nung ating yung testimony natin, Okay. doon natin pag-uusapan yung isang sakit na pambihirang sakit to, Kuya Rod. Pero Mga pag sa 100 tinamaan na ka, pasyente, may mga 10% lang. So, mga 10. Oo, 10. Pero pag tinamaan ka at yan ay ginalaw, Naku, wala pang lunas kasi within 6 months namamatay yung pasyente. aray ko. So, Nakakatakot napakahirap yun, at ano? dapat malaman natin kung saan nanggagaling yung cancer na yan. Cancer sa pancreas. Yes. So, before po namin italakayin yung sakit na yan, para mabigyan namin kayo ng mga information, para makapag-ingat na po kayo sa mga kinakain nyo, sa mga iniinom nyo, at sa lifestyle natin, tayong Correct. lahat. Dahil halos lahat naman po ng mga Pilipino ay mahilig talaga sa meat, di ba? Oo. Di mo mawala yan. Yung mga Muslim talaga hindi yan kumakain ng meat. So, medyo mahaba-haba tayong buhay nila. Kumakain din sila, pero... Chicken. Chicken lang, at saka yung lamb. Baka, di ba kumakain din sila? Hello, kay Ate Daphne. Kumusta ka na? At saka kay Athea. Good evening. Ayan. Uni, pwede mo nang i-play para yung testimony natin, yung lalaki. Pwede ba tawag na lang namin sa iyo? Ronnie na lang. Huwag naman uni pa. Parang ungi ang dating eh. Ronnie. Parang bungi. Yan. Si Ronnie. Siya ating pong director at nasa technical side, sabi nga. Sige. Papa Ronnie, pasok mo. Hello, tatay. Good morning. Good morning po. Anong pangalan mo? Ako po si Roger Pinado. Taga saan ka po? Dapdap, Legazpi City. Kwento mo, tatay, yung unang punta mo dito. Wait po. Yung unang punta mo dito, ano po ang dahilan bakit ka nagpa-check up? Anong nasasakit sa'yo? Ang ramdaman ko, ang una, ang mata ko, Mahina na. mahina, Malabo. malabo. Tapos, Yung mga tuhod mo. yung mga tuhod ko, sumasakit, Nakakapaglakad ka? mahina, Mahina na. So, pakunti-unti na lang. konti-unti. Kumusta naman po yung pagbawas mo? Nung pagpunta ko rito, Mga ilang beses bago ka magbawas? 5 Araw? Ay, grabe. bago magbawas. Oo, yung pag-ihi mo naman po, kumusta nung nung pagpunta mo rito? Nakakaihi ka ba o hindi na? Nagkakaya pero mahina. Mahina na, pinipilit mo. Hindi naman masyadong napipilit dahil lumalabas siya pero talagang mahina. Oo, ano sabi ng doktor, may problema ka raw sa prostate? Hindi ka nagpa-check up? Hindi pa naman akong pa-check up. Oo, tapos umuubo ka ba? No. O parang meron kang allergy na? Parang may bumabara sa liig mo? Sa lamunan ko. Oo, okay. Naka 1 month ka na po ng pag-inom? Simula nang magpa-check up ka sa akin, naka 1 month ka na ba? Oo, 1 month na po. Oh, ano po yung mga nakita mo after 3 days? Sabi mo nga umatching ka or lumabas yung... Hindi, nabay na ako. Tapos, nung pagkatapos nun, umubo ako. Tapos ano yun? Parang may lumabas na plema. Kulay ano?
Kaso hindi ko naman makikita dahil hindi naman malawang mata ko. Ano sabi ng kapatid, ay ng anak mo? Asawa. Ano sabi ng asawa mo, kulay parang dugo daw? Parang brown daw na lumabas na Oo. parang bilog na tumalsik yun Oo, sa mga ilang peraso yon. isa lang. Kasing laki ng dalawa sabi ng asawa mo. 2 beses yun. 2 beses lumabas. Oo. Kasing laki ng ng kamatis, kalamansi. Mga 2 inches na malaki. Siyang Parang itong ating, ano yan? So, dalawang malaking, parang, kung is kalamansi. Ganyang kalaki. So, simula na. Ayan. Tapos na ba? Naputol? Okay, sige. Sige, Ayan, anyways. naputol siya. Aha. Hayaan mo. Pero amazing ang kanyang kwento, ano? Oo, kasi Kuya Rod, ipagpatuloy na lang natin bukas. Sige. Kasi nung ang kwento niya yung 5 araw niyang pag-ihi ay pagbawas, naging 2 araw na lang yung pagitan. Tapos yung pag-ihi niya po na dati hirap na hirap, umaayos na Kuya Rod. Okay. At hindi lang yan, yung paa niyang halos hindi siya makalakad, nakakalakad na siya. So 1 month pa lang yun so yun ang pinakamaganda. So baka mamaya makita natin yung isang video before tayo paalam, ipi-play natin para parang di ba nawala yung nawala yung kaputol nung umokay na siya. Ayun. Yun yung yung nawala. Ayun Pero mamaya Sige. mahahabol natin. Pero gusto ko ba ipaliwanag mo sa mga tagapa ko? Kahit ako, medyo nahiwagaan ako dun sa sinabi niya, yung kwento ng tatay, sabi niya, di ba parang nag-cough up siya ng parang 2 beses yung kulay brown. Right after drinking ng ating mga food supplement na nirekomenda mo. Kuya Rod. Kasi sabi ng ng asawa niya, lagi raw siyang parang nabibilaukan at parang nasasamid na feeling niya may nakabara dun sa lalamunan niya, di ba? Sa dalawa. Okay. Tapos, ang tagal na nung parang gumagano, parang ikaw na parang masagrap. Mabuti na lang nag-ACCS pa rin ako. Nung nag-ACCS Kuya Rod, umubo siya ng pagkalakas-lakas o hatching ata yun. Tapos may tumalsik na kulay dugo daw. Yun yung plema. Plemang kulay brown na. Kulay brown na. Naku. So buti na lang at nailabas. Kung hindi Kuya Rod, diba? Alam mo naman yung lungs natin. Maraming naiipon dyan. Okay. Dun sa loob na mga plemang tumitigas na kung saan yun ang nagkukos ng pagbagsak ng ating lungs, Kuya Rod. So right after that coughing, yun na mailabas niya yung tawag dito, yung gaplemang kulay brown, sabi niya. Nawala yung kanyang pag-ehem. Nawala yung feeling niya na laging may nakabara sa kanyang lalamunan. So yun ang maganda Hello kay Ma'am Cecil Abila, kay Rob Songs, kay Madam Angie Fernandez Locsin, kay kay kumpare, kay Mr. Bilyar, and sa lahat po ng nanonood, kay Richard Gaspe, maraming nanonood sa atin. Yun, paki-like na lang po and paki-share para yung mga may sakit po na hindi po alam kung saan sila pupunta, magkaroon naman sila ng idea na bakit hindi natin itry dito sa Ninis Wellness Center. So, marami naman po ang natutulungan. Baka kayo na po ang susunod na, alam niyo naman, pag na-detox kayo, di ba Kuya Rod? Yung iba kasi ang ginagawa nilang pang-detox, may mga naglilibot na i-detox ka for 7 days. Papainumin ka lang ng lahat ng pig blend na fruits and vegetables. Okay. Kaya sila ang gagawa. Pero itong ating ginagawa ngayon, kasi yung yung pinsan namin na nakapag-abroad na, pinsan ni Rolly, okay, na sumakay sa barko. Chief ata yun doon sa isang barko. So, nung bumabalik na, hindi na makasampa kasi laging bagsak sa kanyang medical. So, 6 months siyang natenga and another 6 months ata. Mataas lahat ng kanyang mga lab test niya. So, ang ginawa, sabi niya naman nagpapadetox naman daw siya. Pero 7 days, 10,000 ata ang kanyang nagagastos. Pero pumapunta sa kanila na biniblend lang yung lahat ng gulay at prutas at pinapainom sa kanya. Okay. Pero sabi niya sa'yo kakaiba kasi yung mga product natin, natural po lahat. Yung iba galing Pilipinas naman, gawa sa Pilipinas. Yung iba naman po talaga imported. Iinumin mo lang yan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, Kuya Rod, nakikita talaga natin yung effective. Talaga? Magandang iba dahil... magandang epekto. Oo, yung magandang epekto sa mga pasyente natin, na ipapakita natin dito. Kagaya na... May mga patutuo tayo Papatutuo. Correct. And...
matakot ka kung walang nagpapatotoo, di ba? Oo. Matakot kayo kung maraming namamatay. Kung gawa-gawang Hindi kwento naman lang. Marami pong natutulungan. Tama. And hindi tatagal yung ating Samahan sa ere. samahan sa ere. At ngayon nga, nakikita na tayo sa Facebook. Oo Kung nag-level up na. effective yung ating product. Tama. So, alam mo nga, Kuya Rod, minsan sa sobra rin ng daming pasyente, talagang bumabagsak din yung sa katawan ko, nakakapagod din. Kaya siguro, Siyempre. November Pero 1 to 5, hindi halata, wala muna ako, Kuya Rod. Ang hindi mo sabihin, Papahinga muna ako. yung ganyang kaganda mong yan, halatang napapagod ka? Ay, hindi kasi, Kuya Rod, alam mo, di ba, Dok Tito, yung katali na ipinapahid ko sa katawan ko, na naandyan sa Fermax cream, ay talagang nakakapagpalakas at talagang maghapon yung energy mo ang taas. So, nakikita mo parang yung mukha ko ngayon, parang noon talaga medyo maitim, medyo hindi masyadong, lalo na may sakit pa ako. Gusto mong ipakita dyan, Une, yung itsura ko nung may sakit pa ako, 2012. Sige nga, Une. At Para makita ng mga viewers. Ba sa'yo, yung tatlong mukha ko dyan, 2012 mukha akong 60 anyos. Pero ngayon, mga nasa 40 ka na lang. Yes, oo. Bumata ako ng 10 taon. Hindi pa naman po ako 50. Mga 30 ka na ngayon, 30 lang. Sige, may regalo kang jacket. Ako na magbibigay siya dahil hindi mo ako binibigyan. Hindi. Sa kaibigan ko, nanonood siya ngayon. Sige. Marami tayong mga followers kayo, no? Maski sa FB Live. Kahit din sa Uragon, marami rin tayong mga viewers dyan. Maraming salamat din po, ha? Yes. Sige. Anyways, yung ating main topic. Sige. Doc, handa ka na ba sa ating main course ngayong gabi? Itong pancreatic cancer, I'm sure bilang isang medical doctor and naturopath, marami ka ring masasabi hinggil dito, ano? Alam mo ba, kapatid, na yung pancreatic cancer pala ay isang sakit ho kung saan ang malignant, ibig sabihin cancerous, na mga cell ay nabubuo sa mga tissue ng pancreas. Ang pancreas po ay isang gland na matatagpuan sa bandang likod ng stomach at sa bandang unahan naman ng inyong spine. Ang pancreas ay nagpuproduce ng mga digestive juice at mga hormones na siyang nagre-regulate ng ating blood sugar. Okay, tanong, bakit nakakatakot ang pancreatic cancer? Ito na, bakit ha? Sige. Ang pancreatic cancer daw po ay kadalasang nadadiagnose kasi ng late stage na. Dahil ang mga sintomas nito ay nagpapakita lamang sa punto o sa puntong malala na po ito. Ayun, ang pagbabaraw ho ng timbang, abdominal pain, jaundice, yung paninilaw ho ng balat dahil sa toxic build-up sa inyong liver. Ang mga ito po ang mga karaniwang sintomas. Ito po ang kadalasang nagpapakita kapag ang tumor ay medyo malaki na. Ay, mga sintomas, pag-usapan natin, kapatid, ha? Pagsakit sa upper abdomen na tumatagos sa iyong likod. Ibig sabihin, nagra-radiate from your upper abdomen hanggang dyan sa may bandang likuran. Kawalan ng ganang kumain. Wala ka ng ganang kumain. O kaya hindi inaasang pagbaba ng iyong timbang. Depresyon, depress ka rin. Pagsimula ng diabetes, blood clot, fatigue, at saka yung nabanggit ko kanina, yung jaundice. Mas maganda pag-usapan natin, kapatid, ano ang mga sanhi nito? Saan ito nagmumula? Hindi pa humalinaw ang sanhi ng sakit na ito, ngunit nakita po ng mga doktor ang ilang factors tulad ho ng paninigarilyo. Daming tinamaan ito, na nagpapataas daw ho ng risk ng pagkakaroon o pagdevelop ng pancreatic cancer. Ito yung mga risk factors. Ang mga factors na maaari pong magpataas ng risk ng pancreatic cancer ay ang mga sumusunod. Chronic inflammation of the pancreas. Diabetes. Diabetiko ka. Delikado ka, kapatid. Family history ng pancreatic cancer. Ibig sabihin, namana mo sa nanay at tatay mo. O kaya yung nanay mo, namana sa mga nanay nila. Paninigarilyo. Obesity. Kasarian. Ito na po ay mas madalas sa mga boys. Old age. Doktito. Dahil ang karamihan ng nadadiagnose ay higit sa 65 taong gulang ang edad. Yan ha. Nakita rin po sa mga pag-aaral na ang kombinasyon ng paninigarilyo, matagal ng diabetes at saka poor diet ay lalo pong nagpapataas ng risk ng pancreatic cancer. And let's talk about komplikasyon, ha? Last na lang ito, ha? Habang lumalala ang pancreatic cancer, kapatid, maaari po itong magdulot ng mga komplikasyones tulad ho ng mga sumusunod. Pagbaba daw ho ng timbang,
jaundice, yung pananakit, at saka ng bowel obstruction. Tanong, itong tanong ko kay Dok Tito, maaari ba itong maiwasan, Dok? Pwede mo mag-treat successfully. Di pwede maiwasan. Yeah, tama. Actually, ang pwede mo lang naman gawin yan yung mga nabanggit ko na mga risk factors, yun ang iwasan mo. Halimbawa, yung paninigarilyo, di ba? Hindi mo ka manigarilyo. Di ba? As simple as that. Panatilihin mo yung tamang timbang. Limitahan mo rin yung pag-inom ng alak. And more than that, dapat limitahan mo din daw po yung exposure mo sa mga chemical. Especially kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga factory, sa mga planta. Abay, dapat bawasan mo siguro yung workload mo. At baka yung exposure mo dyan mag-cause ng pancreatic cancer eventually. Diba? Let's talk about yung mga natural food na pwedeng makatulong para pagalingin ang kung meron ka na ngayon yung pancreatic cancer o kung nagde-develop ka pa lang ngayon. Alam mo ba, kapatid, Dok Tito, na yung garlic o yung bawang pala ay mahusay dyan? Yung garlic, yung bawang dahil naglalaman daw po ito ng compound na tinatawag na allicin na mayroong antioxidant at saka anti-inflammatory properties. Ito pa, ay paborito ng mga anak ko, probiotic yogurt. Hindi ko na babanggitin yung brand alam mo na pag sinabing yogurt, ayan yan, nabanggit ko na. Tumutulong ibalik ang mga healthy bacteria sa inyong sikmura na importante para sa isang healthy digestive system. Oy! Ito talaga, Dok, gusto ko makatikim nito, promise. All my life, hindi pa ako nakakakain nito. Ito yung madalas kainin ni Popeye para siya ay lumakas. Magbuka siya, maging kumbaga Hercules ang dating niya. Spinach. Nakakain ka na, Dok, ng spinach, Dok? Nakakain ka na ba ng spinach? I think so. Di pa ako nakakain. Ano bang itsura ng spinach? Honestly, di pa ako nakakakain yan. Pagkain ni Papay. Kaya nga yun, pagkain nga ni Papay. Ano siya, Kuya Rod? Para siyang vegetable ba yan? Pero yung, parang pechay. Parang pechay? Kinchay. Ang kenchay ba? Yan ba yan ang spinach? Hindi. Hindi yata. Kinchay. Ang kenchay, may pag-usapan na natin later on. Pareho tayo mga mangmang. Pagdating sa spinach. Turmeric. Ito meron tayo niyan sa center. Yung turmeric, naglalaman daw ng cancer-fighting properties na tumutulong iwasan ang cancer. Ito pa, red grapes. Bakit? Anong meron sa red grapes as compared doon sa blue, sa green, at saka sa violet? Di ba? Merong blue. Merong blue. Nakakain ako niyan minsan nung ako nasa Maynila namin. Yung blue grapes. Kakaibang itsura. Promise. Mayaman na po sa compound yung tinatawag na resveratrol. Naputol si Dok Tito. Papa Joko. Naputol si Dok Tito. Pakitawagan uli. At dapat makakonect tayo doon sa Naga, no? Dahil ito na po ay mayaman sa tinatawag na resveratrol. Isa pong antioxidant na maaari pong protektahan ang pancreas mula sa pinsala ng mga free radicals. Ito pa, at kailangan mo rin daw pong, kung mapipwede, bumili ka. Medyo may kamahalan to, yung reishi mushrooms. Ang mga mushrooms na ito ay naglalaman daw po ng mga inflammatory compounds na siya namang nakakabawas ng inflammation at pamamaga sa pancreas. Ang mga mushrooms na ito ay pinipigilan rin po ang pagdami ng mga cancer cells at pinuprotektahan ang mga healthy cells mula sa mga cancer cells. Ayan. So yan mga suki, mga manoy, mga manay, mga suki, mga nanonood pa po naman sa atin ngayon sa FB Live, ang mga pamamaraan kung paano nyo maiwasan, hitigit sa lahat, kung meron ka mga pancreatic cancer na sa ngayon, why don't you try ito mga all-natural food na ating pong nababanggit. Ano, Ma'am Ninya? Oo, matanong ko lang, Dok Tito, kasi yung asawa ko, for 20 years, naninigarilyo siya nung kabataan. Naikwento sa akin yan ni Papa Rolly. 25 years. So, nung mag-asawa na siya, tinanggal niya. Inalis niya talaga, totally. Di pa ba yung, di ba alam naman natin na pag tayo'y nag-iinuman, pag sila'y nag-iinuman, merong mga naninigarilyo dyan, lalo na kung nasa bar. Hindi may iwasan, so, hindi mo naman talaga may iwasan yung second smoking or yung third-hand smoking. Yan. So, mas delikado nga yun sabi ng mga experts. Kahit ba tumigil na siya sa paninigarilyo, pero grabe pa rin yung
pagkain niya ng meat, Ah. yung mga processed foods, and at the same time yung pag-inom ng alak, mga hard wine, Mm. kasi nakikita ko kasi, although Bakit? May pagbabago ba sa katawan niya? pumapayat siya, Ayun. and medyo yung kaliwangang niya, sa may pancreas niya, Anong sabi? medyo parang may bukol yung tiyan niya. Okay. Then sabi niya, sumasakit. Minsan, hindi na siya nagsasalita kasi syempre, pag nagsasabi siya ng masakit, sabi ko, gusto mo bilang pa kita ng pundador? Hindi. Ikaw naman? Hindi. Para naman tuto, di ba? Sumasakit na, hindi pa tumitigil. O, Sa kainom. reverse ko. Sige, sumasakit. Dagdagan pa natin. Halika, magbukas pa tayo ng Mukhang ganyan. Alam mo kasi politiko naman si Papa Rolly. Tapos, di mo mawawala yun sa kanya. Nung Kuya Rod, grabe ata yung sakit. Anyari? Makatulog. Parang sabi niya, masakit eh. Kumuha ko ng Fermax. Okay. Pinahiran ko. Yan. Tapos sabi niya, nawala yung sakit. Mhm. Parang nawala yung numbness, nawala yung pamamanhid hanggang Okay. likod. Kasi bakit sasakit sagana yun sa sa supplement, Kuya Rod. Okay. And yun ang maganda, Kuya Rod. Dahil everyday nagsusupplement kami. If anything na may mag-develop dyan na cancer cells, Kuya Rod, hindi na matutuloy kasi meron kang supplement, meron kang panglaban Correct. Pero yung mga wala man lamang pong iniinom at pinapabayaan yung sarili nila sa kanilang bisyo at walang protection, yun ang delikado. Kaya, alam mo, kahit nagsasabi siya ng may masakit sa kanya, hindi ako, Kuya Rod, masyadong natatakot kasi bugbog nga yun sa supplement. Mga anti-cancer na supplement ang pinapainom ko sa kanya. Pero tinatakot ko siya para tumigil na sa kakainom. Sabi ko, sige, pag di ka pa tumigil sa kakainom, nakikita ko, nasa iyo ang mga sintomas ng mga pasyente kung may mga pancreatic cancer. Aray ko. Talagang pinangka mo na siya, ha? Hindi na ako iinom at di na rin ako kakain. Ayo, may maganda naman palang resulta. Natakot. 1 week na hindi umiinom. Tapos? Pero, at least uminom man siya, Kuya Rod, ngayon, isang beer na lang or 2. Hindi katulad noon na wala pang masakit sa kanya. Ang lalaki naman, pag may masakit na yan natatakot din yan. Nagsisimula na. Siyempre. Oo. Takot din yan, matepok. Hindi. Wala na yung takot mo kung matepok kasi tipok ka na nga Yung bang nasa gilid ka lang. Wala ka ng kung wala ka ng silbi. Diba? Tapos parang dinadaan-daanan ka na lang. Gusto mo pa ng pundador? Oo, gusto mo pa ng... Bibilang kita mamaya. Sige. Hard. Gusto mo hard ba to? So, pagkatapos doon, okay na, umuwi na siya. At okay na siya, nakatulog siya. Ayun. And alam pa na, pag matutulog na siya, hanapin niya na yung Fermax. Siya na nagkukusa nagpapahid. Ando na sa may uluhan niya. Ayun na Kasi maganda. minsan, diba, pagdating ko, alas 10 na, tulog na rin siya. Siya na nagkukusa. And take note, Kuya Rod, ang bata niya tingnan ngayon. In fairness, nakita ko si Kagawa, si Board. Kaya payat talaga, pumapayat siya. Maganda ang katawan niya. Di ba sabi Dok Tito, mas maganda nga pagpayat Sexy ang dating. Parang si Dok Tito kalaki kasing laki ni Dok Tito. Ay, hindi naman gaanong kapayat si Board. Hindi naman ganon. Si Dok Tito talagang payat na siya. Sa bagay, siguro dahil yun naman ang, kumbaga, body constitution ni Dok Tito when, he grew old. Normal naman yan. Andiyan ba si Dok Tito? Dok, akala ko wala ka Dok Tito Wala. Mas maganda nga kung ganyan lang siya, yung build niya, ganyan lang kaliit. Ideal yung weight niya. Oo, kasi haba yung buhay Maging, malay mo, kagaya ni Dok Tito, 80 years old na. Still, anong sabi mo, Dok? Pwede pang makabuntis. Ay! Huwag ka namang ganyan. Di ba sabi ni Di mo naman kailangan sabihin sa area yan. asawa ng 20 years old. Hindi na kasi unang-una, that would be impractical on his part. Bakit? 80 anyos ka na, magkakaanak ka pa halimbawa. Anong gagawin mo doon sa anak mo, di ba? Magmumukha ka ng tawag dyan, lolo talaga. You will no longer enjoy yung family life. Di ba, Doc? I agree with you 101%. Totoo yan. So you have to be very realistic about it. Si Dok Tito mahilig mag-ampon. Pero hindi ko naman sinabi, Dok, na hindi ko na pwedeng maglabing-labing, di ba? Pero not necessarily, getting her pregnant pa. Kasi medyo iba na yun. Doc, pinag-uusapan.
Pinag-uusapan namin ngayon, Doc, yung pancreatic cancer. Sige, tuloy natin. Opo, kasi nga nababanggit ni Ma'am Nina, yung kanyang mister, si Board Member Rolly, siya ay nabahaba ng panahon ng kanyang paninigarilyo at saka pagtungga ng mga hard drinks, tinamaan, sabi niya. Yun na, panakikira niya na yung mga sintomas, sabi ni Ma'am Nina. Parang meron lang na sumasakit. Yung mga sintomas, natakot. Oo, syempre. Hindi, tinatakot ko talaga. Talagang sinadya mo? Oo, sinasadya kong takutin. Sobra ka naman. At least may magandang resulta. Para tumigil ka ano. Pero alam mo, Doc, promise ko, pagdating ko ng mga 50 anyos, yung ideal weight mo na ganyan, saka yung body constitution mo. Anong pagdating sa 60 ka na nga? Ano ba? Hindi naman, kailangan bang banggitin? Ako nasa 30 ano pa lang. Nandito nakikita ko puro puti na yung buhok ko. Hindi ba ako nagpapakulay ha? Excuse me, hindi ako nagpapakulay. Talagang ano pa yan? Black pa kumbaga. Never. Bakit mga lalaki, Kuya Rodan? Ang daming buhok sa likod, sa harap, konti. Ayoko na Oni, pwede ba mag-commercial muna tayo? Kailangan ba? Ano ba naman niya? Yung buhok niya sa likod ang kapal, pero yung sa harapan, naubos na. Hindi naman sobra ka naman. Kaya nga nagpipirmax na ako ngayon. Kita mo, at least somehow meron na akong ano dyan, lining, Sabi ko sa'yo, isprayan mo Hindi, meron na akong kita na mo nga, di ba, Oni, meron na akong ano tawag dito? Tignan mo maano na. Dati nakikita yung sungay-sungay ko, ngayon hindi na kahit papaano. Talaga. May bangs na ako ngayon. Kaya nga, very proud ako to endorse Fairmax. Ayan yung Fairmax kasi, yung isang kaibigan natin dyan, si Sir Julius Del Rosario. 7 years siyang si Mr. Anong tawag doon? Si Shaggy. Mr. Clean. Akala ko Shaggy Mr. talaga. Clean. Tapos ngayon, gumamit siya ng Fairmax, month lang. Okay na. After 1 month, may 1 inch na yung buhok, talagang tumutubo na. Pero kay Sir NX, ayun na si Sir One Ray. Si Romy, Volante. Anong tawag doon? Yung iba may buhok, yung iba. Ang tawag nga namin pag pupunta dito, Bishop, si Bishop! Si Bishop. Depende naman sa baka hindi talaga gabi-gabi nilalagyan. Dapat araw, tanghali, gabi. Hindi naman, typical siyang talaga. Pero ngayon, nung napunta siya dito, marami na siyang buhok ngayon. Talaga? Sabi ko nga, alam mo, parang mas bumata ka ngayon, Papa Romy. Bumata na si Papa Romy because of the hair. Unlike nung mga unang araw na nakita ko siya, sabi ko, mas matanda ito sa akin. Pero in fairness, mas matanda pala ako sa kanya. Mas matanda ako sa kanya. Mas matanda ako sa kanya. Hindi, mas mukha ka na ang bata, tingnan. Thanks to Fairmax. Bumabawi ka, ha? Bumabawi ka, umayos ka. Hindi lang Fairmax, noon ang dami mo nang ininom na, nag-glow. In fairness, masarap talaga yung Nutri-Glow natin. And more than the taste, I mean, talaga namang napatutuhanan ko. Napakaganda sa ating katawan, kalusugan. In fact, ako to be honest, dati kasi medyo, aminin ko, yung meron akong mga joint pains, Doc. Nung unang nagpunta dito si Ma'am Nina, sabi ko nga para na akong, di naman hukluban. But when I walk, talagang typical na may mga dinadaing na ako, nag-ika-ika na ganyan. Pero I'm very thankful because of the food supplement that she continuously provide me. For free, ha? Take note. Ayun, umayos na ako. Sabi ko, sige, magprograma tayo sa ere dahil ako mismo ang magpapatuto. Kaya dito kami ngayon, hanggang ngayon, 5 years na. Diba? Ganda Kaya sabi ko sa ating mga suking tagapakinig, nanonood po naman sa atin ngayon sa FB Live. Please, magpa-detox sila at magpunta sila sa Ninis Wellness Center. At least once a year, di ba, yung nafe-feel mo naman talaga na hindi na normal yung mga nararamdaman mo. Hindi na katulad nung kabataan mo. Ngayon medyo umidad na tayo at umabot na tayo ng 40. Grabe, iba-iba na yung nararamdaman natin. Dahil sa hindi natin may iwasan talaga pagdating ng 40. Yung hormonal imbalance, di ba? Ay, marami na. Tama. Magbabae o maglalaki. Dok, pag 40 anyos ka na ba, Dok? Tapatin mo ako. Nung 40 anyos ka na, marami na bang mga karamdaman na nag-manifest sa you? Even the fact that you're a doctor? Vegetarian kasi nagkasakit din siya. Di ba, Dok? I felt very good nung Dok, ikwento mo, yung kwento mo sa akin, kaya ka ship sa alternative, natural. Nagkasakit ikaw o yung tatay mo?
Hindi, even kasi 1984, nag-alternative na ako yung acupuncture. Okay. 84, pero ako nagkasakit 2 years ago. So, 84, 94, 2004, di more than 30 years More na than akong 30 years na. nag-alternative. I see. Kasi 1994 ako pumunta Bakit sa mo, Naga. bakit ka, Dok Tito, lumipat sa Nag-shift alternative? from MD to alternative. Pinag-aralan yan. 10 taon kang nagsunog ng kilay mo. Wala ka nang Hindi, kilay kasi ngayon. galing ako sa drug company. Kila. Galing ako sa drug company. Di alam Okay. ko ang alam ko ang... Alam mo yung kalakaran. Oo, para sabi ko, ayaw ko nang kung magsisimula ulit ako mag-practice, hindi na itong conventional medicine. Ayun. Alternative na. Pero So- with that statement, Dok, para mo na rin sinasabing talagang nililet go mo na yung pagiging MD mo, di naman. Oh, hindi. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng MD? MD, ayan nakalagay, MD, medical doctor, nakalagay dito. Pwede rin namang magaling na doktor. Kasi yung word na doctor, ang ibig sabihin yan, from the word ducere, no? Ducere. Pag sinabing ducere, Ano ibig sabihin? teacher. Teacher. Kaya pala may doctorate degree. Kaya pwede ka rin tawaging Doc Rod. Kasi di ba teacher ka? O yun. Pwede. Oh, Tawagin may natin siyang doctorate Doc Rod. degree. Wala pa akong Oh, doctorate sinabi. degree. Si Mami, marami nang alam sa alternative medicine. She can call herself a doctor. Yes. Pero, Pero yung mga doktor na MD, na-reseta lang ng reseta na hindi naman tinuturuan ng pasyente how to prevent illness or how to, yung the reason why he's doing this or that, hindi nagpapaliwa. Kanina, yesterday nga, may pasyente akong namit is makapal na laboratory result. Bakit may ito? Sabi ko, bakit may ito? Pinababasa sa akin. Kasi hindi naman in-incorporate ng doktor eh. Kita mo na nga yan. hindi nila alam kung anong sakit nila. Basta may iniinom lang sila. Di pwedeng ganun. Oo, ang dami ko na-encounter na ganyan. Pwede bang ganun, Dok? Di ba, Doc? Ginastusan niya ng yung laboratory. Pagkatapos pupunta sa ibang doktor para pa-interpret lang. Ano ba yan? So, ibig sabihin, hindi in-interpret ng doktor na nag-order yan. May point ka dyan. Oh. So, in that sense, that MD cannot be called a doctor kasi doctor means teacher eh. Teacher. Ano Bakit po yun? hindi niya tinuturuan yung pasyente? Sa dami kasi ng pasyente, nire-resetahan na lang. Parang wala ng Ito, kwentuhan. bilhin mo. 3 times a day. Maliwanag ng sekretary ang pag-inom. So, pwede bang ganun, Dok? Wala nang paintindihan insofar as the doctorism is concerned. Yeah, pwede yung the doctor can get away with kung hindi nagre-reklamo ang pasyente, kung hindi matanong. Hindi, pag nagre-reklamo kasi sinisinghalan. Pinapagalitan. Hindi, ako, Dok, may kwento ko sa'yo. Ako nabatrip ako, di ba naikwento ko na sa inyo, Ma'am Huwag Nins? kang tanong ng tanong. Nung nagpa-KUV ako, Dok. Nung nagpa-KUV ako, 2 or 3 years ago, nagpa-KUV ako. Hindi ko napapagit yung ospital eh. Hindi naman sa akin pinaliwanag kasi I was I was in pain na natumba talaga ako. Nasa kabilang istasyon pa ako. Natumba talaga ako. Dinala ko ng mga technicians ko. Dito sa may lower back ko. Nang natumba ako, akala ko ano na eh. Yung pala, grabe lang pala yung tawag dito, yung acid ko sa may lower part ko. Dinala ako dyan sa isang ospital. Sabi ng doktor, magpa-KUB ka. Alam mo yung KUB, yung parang kidney ba yun? Kidney, urinary bladder. Na X-ray. In-X-ray ako. Sige. Sabi ko, di ba dapat sa likod? O sa harapan ba talaga yung dok? Kasi ang problema, nung pinakita na babae pa naman, dalaga yata yun eh, maganda. Tinitingnan yung KUB ko, yung X-ray result. Hindi siya kumbinsido eh. Maghubad ka nga. Pinahubad ako. Sabi ko, Dok, sigurado ka? Maghubad ka. I-jackpot siya. Wala siyang nakita. Sabi, di nagubad naman ako ngayon. Kaya naman pala. Sabi niya, kaya naman pala sumasakit yung likod mo eh. Napunta dalat sa likod. Hindi balanse. Hindi balanse ang bigat. Joke. Dok, pinapatawa lang kita, Dok. Pero nagpa-KUB talaga ako. Nagpa-KUB talaga ako. Hindi lang in-explain sa akin anong ibig sabihin ng KUB. Yun ang ibig ko sabihin. Ano yung KUB? Kidney, urinary bladder.
kidney, urinary Yan bladder. ang nakukuha ng mga lalaking mahilig pagpunta sa patay sindang ilaw. Ay, hindi naman ganun. Walang Hindi ganunan. na nakakaihi. Hindi naman. Nananakit lang. Infection na siya. Mahilig kasi ako magkakaindok ng, alam mo yun, yung chicharon. Tapos, mahilig talaga, maalat, ganyan. Teka, huwag natin iwan yung subject matter ng pancreatic cancer. Yung pancreatic cancer nga, Dok. Sige. Yung pancreas, di ba, yan din yung, kumbaga, tagalinis, di ba yan, Dok? Ang pancreas, yan ang puproduce ng insulin. Tapos? Puproduce ng glucagon. Glucagon, insulin, makes the blood sugar fall. Glucagon makes the blood sugar rise. So, and then, may mga digestive juices yan. So, it's both an exocrine gland and an endocrine gland. Okay. Tapos, meron pala function ng ang pancreas. Ang cancer cell pala marunong what you call this, magtago, mag-cover sa kanyang sarili so that it cannot be identified by the immune system. Magbalat kayo. Diba? Tagalog, balat kayo. Saan siya nagkukubli, ganyan. Marunong ang cancer cell na magkubli, magbalat kayo. So that hindi siya, may mga nagpapatrol yung mga members ng immune system. Hindi siya nadidetect, gano'n? Hindi siya nadidetect, natatarget. Ngayon, ang function ng normal pancreas is hubaran yung mga ganyang cancer cells. Naku, hubaran din pala yan. May hubaran din pala sa loob ng katawan. Tapos? Ngayon, you're at a disadvantage kung nagluluko yung pancreas dahil hindi niya na nagagawa yung to expose. Function mo, tama. Oo. Pero nabanggit ko doon kanina, di ba, ikaw rin nabanggit mo kanina, since yung pancreas natin, nagpuproduce ng mga hormones na siya namang naging dahilan para i-regulate ang ating blood sugar. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Correct. Yung pag-regulate ng blood sugar, Doc, bakit? Pag hindi niya na nare-regulate ng maayos, let me rephrase my statement. Pag hindi niya na nare-regulate ng maayos yung blood sugar mo, ito ba'y nangangahulugan na may diferensya na ang pancreas mo, ganon? Yeah, you will. Ayun. Number one suspect mo kasi that being by regulation. Yung insulin is the hormone that opens the door of the cell so that it can admit, pwede niyang papasukin ang blood sugar sa cell. Tama. So, kung hindi nagpapansin ng pancreas, para mo na rin ginutom ang cells. Ayun. Maraming pagkain outside of the cells pero hindi siya makapasok. Hindi siya makukonsume. Water everywhere and not a drop to drink. Yun ba? May kasabihan mo. Yeah, tama. So yun na pwede maging dahilan para ikaw ay magduda, wait lang. Diabetico ba ako? Ganon? Pero may diabetes ka. Okay. Tinitreat naman ako, bakit ako hindi gumagaling, ganyan. Okay. So, ngayon, I was reading a book last night. Ang title Reclaiming Our Health. Reclaiming Our Health. Okay. By John Robbins. It was a bestseller, for Federal. Anong sabi? Niya, it's better not to treat pancreatic cancer with chemotherapy and surgery than to treat it. Mas mabuti pa daw wag mo nang i-treat ang cancer, ang pancreatic cancer. Kung ang gagamitin mo rin yung pang-treat, yung conventional mga chemotherapy. Kasi mas mahaba daw ang buhay ng pancreatic cancer patient if they are left untreated. Hahayaan mo na lang ganon. Pero that is using conventional. Pero he said there are 5 reported documented cases of pancreatic cure. Okay, and what are they? Yung pangalan ng pasyente, hindi niya minention. Pero using pagka gumamit ka ng conventional, let's say there are 100 patients at the beginning of the year with pancreatic diagnosed. At the end of the year, 10% na lang ang buhay. At yung 10% na yon were left undone, ganon? Na-treat ng mga conventional therapy. Okay. And then, however, if you use nutritional medicine, diet, 52% are still alive after a year. Pero eventually, most
even into mga alternative medicine, namamatay ang pasyente. Kanya lang, nagpo-prolong na. Pero, sabi ng author, there are 5 documented cases of cure of pancreatic cancer. Talagang buhay ang pasyente. Hindi nag-recover ang cancer. Naku, gusto ko malaman. Ano yun, Doc? I will look into it again kasi hindi ko naman expect na kasi parang, pero maganda yan ha. Sige, bukas i-prepare mo yan. I'm wondering, ano ba yung 5? Tama, Doc? 5, sabi mo eh. Yeah, 5. O, 5 na, kumbaga resulta ng inyong kanyang pag-aaral na talagang yung mga cancer or pancreatic cancer patients survived the cancer, ganon. Yeah, buhay talaga. Oh, yun ang magandang, sige, bukas ha. Ako naman, Kuya Rod, Doc, may ikikwento ako. Okay. Kasi yung isang kasamahan ko na meron ding center sa Bataan, katulad nating mga alternative practitioner, meron din siyang hawak na mga natural product, mga supplement. So parang ano din siya, yung pinaka top, pinaka 01. Okay. Actually, pag sinabi niya sa akin, partner, maganda to. Mag-member ka, then i-reseta mo sa mga pasyente mo. Eh, nag-member ako agad. Kahit hindi ko pa siya masyadong napapag-aralan. Kasi alam ko pinag-aralan nila and ina-adapt nila sa wellness nila. Biglang nagkaroon ng problema, na-diagnose yung nanay niya na may pancreatic cancer. Within 6 months, Kuya Rod, nawala. Namatay yung nanay? Yes. Oh my God. So parang feeling ko parang hindi 'di ba as a alternative practitioner. Ba't wala siyang nagawa? Yes, 'yun itatanong mo sa sarili mo. Correct. Anong silbi ng mga supplement ko? Ba't hindi umubra? Maki-question mo ngayon diba? ng ano mo. Maki-question mo ngayon yung practice mo. Yung practice mo. Wala nangyari, nanay mo. Wala nangyari. Bakit yung nanay ko namatay? Correct. Yun, iniwanan niya yung kanyang product na galing US. At ngayon, siya po ang talagang nagtutok at speaker ng Fermax. Ayun. Lumipat po siya sa akin dito sa Fermax. At napakaganda kasi halos lahat ng kanyang mga downline ay mga doktor, medical doctor pa yung iba. Alam mo kasi hindi ka naman masasabit dito, Doc, diba? Kasi yung FDA nito is beauty products for firming and lifting cream. Pampaganda talaga. Pero yung effect niya, yung side effect niya is napakaganda sa health kasi detoxifier to. Ibig sabihin, sa kagandahan ng mga 30 na yung ingredients nito, Dok Tito, di ba ang gaganda? May tongkat ali, may vitamin A, merong CoQ10, at iba't iba pang mga natural product. Licorice na maganda sa digestive issues, sa problem sa may mga ulcer. Ang daming amazing result na talagang sasabihin mo, wow, bakit ito ganito kaganda? Gusto ko to, ganyan. Oo. Kaya, andito na siya sa amin ngayon. Ayun. So, meron din akong isa pang kilalang nag-stem cell. Ang mahal nga nung isang pasyente ko, nagpa-stem cell siya, inaabot ng mga milyon. Pero yung cancer ng asawa niyang nurse, na 33 years old pa lang, 1 year lang namatay. So, paano tayo paniniwalaan ng mga pasyente natin? Diba? Kung yung pamilya nga natin, hindi natin naisalba. Tama. Maki-question mo talaga yung sarili mo. Yung sarili mo eh. Kasi ako dumating din sa point na ganyan, Kuya Rod, na yung anak kong may insomnia, hindi ko mapatulog. Sabi ko, ang dami kong pasyente na natutulungan, pero yung sarili kong anak, hindi ko mapatulog. Totoo yan. It's because may hormonal problem siya na namana sa akin. Pero nung i-introduce ito sa akin na Fermax, na maganda raw sa may mga insomnia, at maganda sa may mga hormonal imbalance, dahil yun ang wala akong product. Dahil napakarami na ng product ko. So, kung dadagdagan mo pa, aangal na yung pasyente, ano ba yan? Ang dami niya sang katerba ng reseta mo. Pero nung ipinahid ko sa sentido, sa temporal ng aking anak, ito tulog na. Ng gabi? Oo, tsaka Alas hindi na 8 siya, pa lang. ganun din siya noon dahil constipated din. Hindi umuubra itong glow na to, tsaka yung guyabano. Sobrang problematic ako sa kanya. Pero ngayon, Kuya Rod, yung anak ko na mismo ang naghahanap ng Fermax. Siya na mismo naglalahid sa... Oo, siya na. Lagi siyang may tago-tago sa sa may unan niya. Hahanapan niya na ako na, Mama, asan na yung Fermax ko? So, nag-aagawan na kami. Siya na nag-remind sa'yo ngayon. Oo, tsaka grabe ang mga anak ko ngayon. Talagang masyado silang sa health nila, Kuya Rod.
conscious sa health. Makita lang ng bunso ko na may medyo mga pasa-pasa siya. Tinatanong niya talaga kung, Mami, bakit nagkakaganito ako? Ano ba to? Anong cause nito? So, yun ang maganda. Kasi siyempre, 10 years old pa ka. lang, kumbaga sabi ko nga kasi hindi kayo kumakain ng vegetables So, pag sinabihan mo ng ganyan, hindi talagang kakain na sila, Kuya Rod. Aayusin nila yung diet nila. So, yun ang maganda na dapat lagi natin kausap yung mga anak natin para natuturuan din natin talaga. Sige. Anyways, Doc Tietz, pasensya na dahil alas 9 na naman tayo at alam mo na, oras naman ng pamamaalam. Doc, ingat ka sa pag-uwi, ha? Bukas ulit, Doc. Ito si Dr. Tengas, yan po nagtatapos ang Camarines Sur portion ng aming programa tungkol sa Camarines Sur. Doc, bukas ulit po, makinig kayo. Doc, tandaan mo ha, bukas yung assignment mo ha, 5. Sino yung mga tawag dito? Mga dahilan kung bakit nakaligtas yung mga pancreatic survivors. Sige, Doc, maraming salamat ha. Magandang gabi. Sige po. Ayan, bukas ulit mga kaibigan na nakikinig, meron po tayong health analysis dyan sa NINS Wellness Center sa lahat ng branches. Sa Naga City, meron po dyan na check-up sa Iriga, sa Sorsogon, sa Legazpi, sa Tabaco branch, and sa Daet branch. Friday, Thursday, Saturday na lang po ang check-up dyan. Kaya wag po kayong pupunta ng Lunes hanggang Wednesday. Bukas po punta kayo ng NINS Wellness Center dahil meron po tayong check-up sa Legazpi branch, Linis Mata sa Sorsogon branch, and pag Webes, Iriga branch yung iSpa. Pag Biyernes naman, pumunta kayo ng Daet, NINS Wellness branch, and Naga City NINS Wellness branch dahil may promo po tayo. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Bukas ulit manood kayo kasi marami po kaming mga kakaibang topic na marami po kayong matututunan. Tama. Hindi nyo na kailangan mag-aral ng 10 taon sa medicine. Makinig na lang kahit manood sa amin. Pero kung gusto nyo pong maging alternative practitioner, pwede nyo po akong i-text dahil yung aming school, yung PINS, Philippines Institute of Naturopath Sciences, naghahanap po ng mga estudyante na makakasama namin sa aming goal na pwede tayong manggamot gamit ang mga alternative na itong mga natural product. Okay. Maraming salamat po and God bless. Sana po maging healthy po tayong lahat. Sige, Ma'am Nins, maraming salamat po sa ating mga suking tagapakinig po naman sa buong Kabikulan. Nakikinig po naman dito sa Radyo Oragon, sa Cool Radio 100.5, sa 91.1 DWNX, at dyan din po sa 91.3 Tabaco. Maraming salamat. Yung mga hindi ho namin nabasa ngayong mga katanungan sa text, sensya na po, pero I promise, bibigay ko sa ating technician ito. Jokes, i-jot down mo yung mga katanungan ha, para bukas mabanggit ho namin sa ere. Pasensya na, uunahin ko ito, promise, by tomorrow night. Okay po? Sa kala po natin mga libo-libong tagatangkilik ng patutunang ito, ikaw at ang iyong kalusugan. Ako naman si Papa Rod Perez. Magandang gabi po.